Magandang umaga po sa ating lahat. So, welcome back to my channel. Titus Mateus Fox or Reverend Father Tito Tan Mateo Vos, the unworthy servant of God TV. Katatapos lang ng mas dami dito sa Barangay Parina. So, I have with me mga volunteers, mga lay ministers ng chapel ng Parina. Ito, Eucharistic minister, at saka siya yung lector. So, una, katanungin ko sila, Brad, ano ba ang pangalan mo? Ako po si Chidoro Habon. Si Brother Chidoro Habon. Taga rito ka sa Parina. Taga dito po ako sa Parina. Ilang taon ka na nagsiservice sa simbahan? Ano po, mga 21 years. Matagal na pala. For 21 years, you are serving God. Serving the Lord and His people here in Barangay Parina. Alam ko may mga pagsubok, normal yan sa buhay, dahil ang buhay ay isang paglalakbay, no? But in your journey, in 21 years of serving the Lord here in Parina, nag-i-enjoy ka ba? Nag-i-enjoy naman po ako. It's really fulfilling. Parang mayroon kang inner life, parang inner feeling na hindi mo ma-explain, na parang nakontento ka sa buhay mo. Mayroon po. Yung mga pagsubok na marating sa ating buhay. Minsan, nakapagaan ko sa sarili ko na parang gusto ko na lang mag-resign. Pero dahil sa pananalig ko sa Panginoon, patuloy pa rin ako lang. Wow! Ibig sabihin, may mga challenges, normal lang yan. But because of your firm faith, may yung malakas, may yung pananampalataya, very strong faith in God, at nandito ka pa rin. Hindi ka natitinag. Di ba? Tapos pangalawa, your 21 years of service here, no? So, yung pangalawa ko, anong masasabi mo sa ating mga nanonood taga-subaybay? Lalo na kahit lang dito sa Yagong, sa parokya na San Pascual Violent Parish. Alam ko, mayroon din sa aking nanonood sa aking Facebook page. But at least through you, paano mo isasabihin sila na magpatuloy pagsimba? Anong maganda mong na-experience in serving the Lord? Anong a-advise mo sa kanila? Para sa akin po, yung mga nakikinig o nakaka-observe sa kapanalig ng ka-BEC. Oo, dahil mga BEC na. Kailangan, kung may mga pagsubok man tayong darating sa ating buhay, huwag nating ipaglaban natin. Dahil pagsubok lamang yan na binibigay sa atin ang ating Panginoon. Labanan natin dahil ang makakalutas niyan ang ating Panginoon. Very good. Labanan natin. We have to cling to the mantle of the Lord. Kasi siya lang ang makakalutas. May kata, si Jesus, di ba ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya, dapat siya. We have to cling always to the mantle of God. And actually, He is the answer of everything. Because He is our Lord, our God, and our Savior. Pero syempre, nandyan ang demonyo, minsan tinubokso tayo, no? Pero huwag tayong magpapatokso, no? Salamat, Brad, sa yung for your time. Yeah, at least in your presence, your testimony, makatulong sa ating pipinig, sa ating nanonood. Okay? So ngayon, si sister naman, ano pong pangalan mo ulit, sister? Ha? Shirley Simbo. Shirley Simbo. So, and you are an lector here in Parina. Ilang taon ka na nagsiservice sa Diyos here sa Parina? 4 years. Ba't taga Parina ka po? So, kung taga Parina ka, 4 years ka na, how do you feel? Anong na-feel mo? Anong yung experience mo? Anong kagandahan sa pagsiservice sa Diyos dito sa Parina as a lector for more than 4 years? Magandang tanghali po sa ating lahat. Lalong-lalo na kay Padre. Ang nakipay ko bilang isang lector dito sa aming kapilya. Lubos po akong masaya sa ating
ginagawa. At, Mhm. at lubos din akong nananampalataya sa ating Panginoon. At wala pong ano ba yan, Nagsabi sa'yo, hindi nag-clear. wala, it's your initiative. Kalooban ko po. Yeah. Tapos po sa ating puso ang pag-serve sa ating Panginoon. Wow, very good. Ibig sabihin, serve ka, that because of someone else. It is really from the bottom of your heart na talaga nag-serve ka. Kailangan ko mag-serve sa Diyos. No, parang yung experience, parang you cannot express, di ba? Yung feeling, yung pag ang taong nakapag-service sa Diyos, parang you have really an inner feeling na hindi mo maisasabi. Di ba? Parang meron kang kasiyahan na parang contentment sa buhay, fulfillment, at least nakapag-serve ako sa Diyos. Kahit nasa Eucharistic minister ikaw din, at lalo na ikaw sa lecture, no? Kasi you speak the word of God. You're an instrument of proclaiming the word of God here in Parinas. So, thank you so much, sister and brother, sa aking nanonood. Salamat. Kaya, I hope yung video namin, kasi kaya ginagawa namin ito, this is to inspire other people. Kasi alam ko nowadays, minsan ikinahihiya nila sabihin ang kanilang pananampalataya, no? Pero with this, with your testimony, and with your testimony also, ibig sabihin, we are proud to be a Catholic Christians. We are proud to be a member of the Catholic Church, and we are proud to be the servants of the Lord, especially here in the chapel of Barangay Parinas. So thank you so much, and may God bless you all.